Greetings po mga kababayan. Hariwa sa mga oras nito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Magkakaiba po ang ating mga time zone. No? It could be good morning, good afternoon, good evening, o anumang oras po. No? By the time na mabasa po ninyo o mapanood po ninyo ang ating videos. No? But nonetheless, no? I wish you all in good health and in good spirit. Alright, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal and public service program niyong lingkod in collaboration with Integrated Bar Philippines, Manila Port Chapter. Uy, paalala lang po ang ating po na pag-usapan ay wag yung po maituring sa legal opinion, bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Okay? Kung meron po kayong compelling issues, pinaka-the best na ang mag-consult po kayo sa inyong lawyer. Alright? O ba, bago tayo magpatuloy, pwede po bang makahingi po sa inyo ng inyong oras, no? At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe po sa ating channel, because alam ba ninyo na according to the data of the YouTube, more than 60% po ng ating mga viewers ay hindi po sila subscribers. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, at if you find our videos interesting and informative, can I ask you a favor na pakiclick po ang subscribe, share, and like buttons po natin, and of course yung notification bell. Upang sa ganun, pag mayroon po tayong mga updates, you will be duly notified. Okay? At wala po kayong mamimiss na episode. At pati din ang inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay po ninyo o kakilala ninyo, ay sila rin po, no? Ay meron pong, excuse me, mapupulot po sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin lagi sa mantra natin, di ba? Ay lamang na ang may alam sa batas. Okay, maraming salamat. Okay, and another, bago tayo magpatuloy, ay pwede po bang ma-promote ko lang ang ating libro po, no? Kung interesado po kayo, you can have this screenshot, no? Upang kung gusto ninyong umorder po online, no? Ay pre-delivery po sila, no, sa Central Books. Okay, they have branches in Metro Manila, particularly sa Manilas, Mandaluyong, Quezon City, okay, Makati. And of course, meron silang branch din po sa Cebu and Davao. And of course, you can order online, no? Meron pong QR code diyan, so pwede po ninyong through QR code, pwede ko yung makapag-access po sa kanilang website, no? At pre-delivery po sila. Mga hardbound books po ito, and I highly recommend na magkaroon po kayo ng legal handbook po, no? Ito pong itinuturo po natin ngayon, because itong legal handbook na ito is a daily companion for all, no? Kahit na hindi kayo lawyer, because ito pong legal handbook na ito is nandito po yung mga abstract po ng mga batas na may kinalaman po sa pang-araw-araw po nating buhay, particularly mula nung tayo na-conceive, pinanganak, no? Nagkaroon ng pamilya, nagtrabaho, mayroon tayong issue about labor, about sa marriage, no? About sa pamilya, about sa lupa, no? Mana, and all these things ay nandito po ang abstract nito. Ay marami po kayong you could use this as your ready reference materials, no? So if you can have copy of this book, no, particularly itong legal handbook, at saka yung ating handbook on the Bill of Rights, no, ay malaking tulong po yan kung sakasakali makakailanganin ninyo ang reference materials, no. Ang ito pong handbook po natin on the Bill of Rights, may kinalaman po ito sa karapatan po natin, no, bilang isang mamayan sa ilalim po ng saligang batas natin. So particularly yung ating Bill of Rights, no, lalo na kung ating pamahalaan o ang estado ay nag-exercise po sila na tinatawag nating police power or the power of eminent domain or yung taxation power, ay siyempre po one way or the other maapektuhan po ang ating karapatan. It could be our property, our life, our liberty, no? Kaya kailangan mas maganda kung meron kayong kopya po nito. At saka meron din po tinatawag sa kayo ay halimbawa, no, inaaresto. Kailan ba tayo pwedeng maaresto ng walang warrant? Kailangan ba may warrant? Yung pag-search po ng ating mga ari-arian, no? At yung seizure po nito. At ngayon, meron na tayong tinatawag na cybercrime, na kung saan
ang ating po mga electronic gadgets, no? Computer, laptop, tablets po natin, mobile phone po natin, pag ito ay involved po, no, na gamit po sa isang krimen, no, yan ay may tuturing isang cybercrime, then that could be subject to cyber warrant, okay? Na kung saan po ay makumpiska po o makuha po sa atin ng ating mga electronic gadgets, and that could be subjected to forensic examination, okay? So, mas maganda po kung mayroon po kayong kopya nito. Of course, sa mga practitioner po natin, no, ng ating human resources, no, ay yung labor laws po natin ay malaking tulong po kung mayroon kayong kopya nito, no, as your ready reference po, no. This deals with particularly, nandito po yung caudal po ng ating labor code, no, of the Philippines as amended, at of course yung in-emphasize po natin dito yung disciplinary measures or cause of action, no, or authorized causes na maaring ang isang empleyado ay maaring mabigyan ng disciplinary action, including po yung dismissal with just causes or authorized causes sa ilalim po ng ating batas. Okay? Of course, sa mga panyero e panyeras po natin, kung wala pa kayong kopya ng SIPRA or the Code of Professional Responsibility and Accountability, ay bumili na po kayo, no? What are you waiting for, no? You can order dito sa Central Books, okay? And may delivery po sila, free delivery nationwide, okay? Maraming salamat. Oh, by the way, these are all what we call hardbound po sila, no? Mga libro. Of course, sa mga corporate lawyer po natin, practitioners po natin, itong ating pong corporate law could be handy reference materials po sa inyo. Okay? Maraming salamat sa inyong oras at mag-proceed na po tayo sa ating topic. Okay? Okay, ang ating pong topic, no, sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Susie Sus -D7HS. Ayun po ang kanyang username, no? So sabi niya dito, okay, may kinalaman po ito, ha. Importante po ito, lupa po ito, na may kinalaman sa lupa na kanyang nabili, no? Na kung saan ay nabili niya ito sa mga katutubo. Okay, sabi niya dito, attorney, sana mag-reply po kayo. Kung nabili kong lupa ay katutubo at dumaan naman kasi sa attorney para ma-transfer of waiver of rights, no? Valid ba ito? Hindi ba mababawi ng iba? Okay, di ba lagi nating sinasabi, may mga videos na po natin dito na lalo na pag bibili ka ng lupa, di ba? Ay, kasi po hindi na mo biro-biro pag bibili tayo ng lupa, at lalo na kung ang lupa ay may tuturing natin na isang ancestral land, no? Or part of the ancestral domain, at ito ay nasasakop sa tinatawag nating Certificate of Ancestral Domain Title o CADT, ay naku, maghunos dili po kayo, okay? But ang tanong muna sa atin itong si Sus, okay? Mababawi pa ba yung lupa kung sakaling may maghabol? Ay depende po yan. Kung ang nabili nyong lupa, okay, ay sakop ay hindi sakop ng batas tungkol dito, no, ng Republic Act 8371, no, ito ay sakop pa, may titulo ito, no, at ito ay nabigyan ng titulo sa ilalim ng torrent system po natin, okay? So itong lupang inyong nabili okay naman po ang inyong deed of sale, halimbawa walang issue doon, ay hindi na po magkakaroon ng, wala na pong karapatan ang sino man maghabol nito, kasi po ang lupang iyan, no, ay hindi naman po sakop pa, no, ng kinikilala pa, no, ng ancestral domain po natin. Ito ay nasakop siya sa tinatawag nating ating torrent system. Okay. Ngayon, sa ilalim ng PD 1521 o sa Property Registration Decree. However, okay, kung yung lupa na yan, okay, ay sakop ng tinatawag nating meron siyang kasama siya at classified siya as ancestral domain, no? Nako,
At siya ay, lalo na kung ito ay meron siyang tinatawag nating Certificate of Ancestral Domain Title o CADT, ay pwede po itong mahabol kasi po ang lupa po ng mga katutubo, while it is considered as a private property nila, no? At pagmamay-ari ito ng katutubo, this belongs to a common, no? Common ownership ng mga katutubo. Kaya kung ito man ay isalin o ibenta ng katutubo, no, it could be amongst themselves lamang. Okay? Kasi kung kung hindi naman kayo katutubo at ito'y sakop ng CADT, ay maari pong maghabol, no? Ang iba pong katutubo na kabahagi po sila, no? Doon sa nasabing lupa. Okay? Ngayon, tulad ng sabi natin kanina, okay? Kung ang lupang inyong nabili ay sakop na ng Torrens title, okay? Torrens titles, okay? At kayo ay maituturing na purchaser for value and good faith, hindi na po maaring maghabol, no? Ang sino man dito, considering na kung nagiging ayos naman po, ano, ang inyong title. Okay? Ngayon, lalo na kung halimbawa nagkaroon kayo ng bilihan, no, bago pa nag-took effect, no, ang Republic Act 8371, no, na kung saan ay hindi pa, bago ito naging batas, ay wala pang batas na kung saan expressly nagbibigay po ng o kinikilala, no, ang karapatan ng mga katutubo natin sa tinatawag natin mga ancestral land po nila. Okay? So yun po ang inyong tatandaan. So ang gagawin po ninyo is you get in touch with the nearest office ng Commission on Indigenous People, no, sa inyong lugar, no? At i-check po ninyo. Pero kung titulado na po yan sa ilalim ng ating Torrens systems, ang pananaw po ng batas Pinoy po dyan ay hindi na po yan sakop sa Republic Act 8371. Okay? Alright? So, maraming salamat. So, I hope nabigyan natin ng linaw ang inyong katagunan. So, hanggang dito muna tayo at I hope to see you again in the next live streaming po natin. Maraming salamat. Bye-bye.